Magandang araw! Ngayong oras na ito ay isang kwento na kahindik-hindik at out of this world ang pag-uusapan natin na nangyari sa bansang Estados Unidos. Out of this world kasi may kinalaman sa mga UFO at extraterrestrial na ikinonekta sa isang relihiyon ang tatalakayin natin at kung paano ito naging daan para sa isang karumal-dumal na krimen. Ang pananampalataya at relihiyon ay hindi lamang mga konsepto. Sila ay mga gabay na nagbibigay ng saysay at direksyon sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng ating mga paniniwala, natututunan natin kung paano magmahal, magpatawad at magbigay. Ito ay nagiging bahagi ng ating pagkatao at bumubuo sa ating karanasan sa bawat araw. Ngunit ang pag-uugnay ng pananampalataya at relihiyon sa ating pamumuhay higit pa sa simpleng pagsunod sa mga doktrina at ritual. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng kahulugan ng ating pag-iral at pagbibigay ng kabuluhan sa bawat kilos at desisyon na ating ginagawa. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng iyong pinaniniwalaan, sa ngalan ng iyong pananampalataya? Noong March 26, 1997, natuklasan ng mga kapulisan ng San Diego County Sheriff ang mga bangkay ng 39 na aktibong miyembro ng grupong Heaven's Gate, kasama na ang leader nito na si Marshall Applewhite sa isang bahay sa San Diego suburb ng Rancho Santa Fe. Sila ay nakilahok sa isang pinaghandaang serye ng mga ritual na pagpapakamatay na nagtugma sa fenomeno ng paglapit ng Comet Hale-bopp. Bago ang mass suicide, na-update ang website ng grupo na may mensahe, ang Hale-bopp ay nagdadala ng katapusan sa Heaven's Gate. Ang aming 22 taon ng silid-aralan dito sa planetang Earth ay sa wakas magtatapos na. Kami ay masayang hinda na umalis sa mundong ito at sumama sa koponan ni T. Paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang mga miyembro ng Heaven's Gate? May tuturing nga ba kanilang pagpapakamatay bilang sagradong hakbang o proseso ng pag-akyat sa susunod na antas base sa kanilang paniniwala? O ito ay isa lamang kaso ng mass suicide? Welcome back para sa isa na namang kakaibang kwento na pupukaw ng ating atensyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, make sure to subscribe para sa mga kakaibang istorya. Click the subscribe button and push the notification bell para lagi kang updated. Also, please like, share, and comment on this video para mas lumawak pa ang maabot ng istoryang ito. Ito ang kwentong kakaiba dahil bawat araw, bawat tao, bawat kanto, may kwento. Ang Heaven's Gate ay isang American New Religious Movement na mas nakilala dahil sa nangyaring mass suicide ng mga miyembro nito noong 1997. Karaniwang tinutukoy bilang isang kulto, ito ay itinatag noong 1974 at pinamunuan ni Bonnie Nettles at Marshall Applewhite na kilala sa loob ng kilusan bilang T at Do. Inilarawan ng mga scholar ang teolohiya ng Heaven's Gate bilang isang halo ng Christian millenarianism, New Age at ufology. At kaya ito ay tinuring din bilang isang UFO religion. Ang isang UFO religion ay anumang relihiyon kung saan ang pag-iral ng mga extraterrestrial entity na gumagamit ng mga unidentified flying objects or UFO ay isang elemento ng paniniwala. Karaniwan ang mga sumusunod ng mga ganitong relihiyon ay naniniwala na ang ET ay interesado sa kagalingan ng sangkatauhan na kung saan ay maaring mayroon ng kasapi o sa huli magiging bahagi ng isang umiiral ng ET civilization. Ang pangunahing paniniwala ng grupo ay magtatransform ang mga tagasunod nito bilang immortal extraterrestrial beings sa pamamagitan ng pagtanggi at pagwaksi ng kanilang pagiging tao at sila ay makakaakyat sa langit na tinatawag nila na susunod na antas o next level. Ang pangalang Heaven's Gate ay ginamit lamang noong 1994 at dati silang kilala sa mga pangalang Human Individual Metamorphosis at Total Overcomers Anonymous. Paano nga ba nagsimula ang Heaven's Gate? Si Marshall Applewhite na anak ng isang Texan Presbyterian minister
ay napakarelihiyoso at nauumaling sa mga biblical prophecies noong kanyang kabataan. Noong 1952, umasok siya sa Union Presbyterian Seminary sa Richmond, Virginia na may intensyong mag-aral ng theology para maging isang ministro. Ngunit umalis rin siya dito para mag-aral ng musika. Nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. Habang nagtuturo ng musika sa University of Alabama noong 1965, napag-alaman na siya ay may ugnayan at relasyon sa kanyang lalaking mag-aaral na naging dahilan para siya ay masisante. Dahil dito, iniwanan siya ng kanyang asawa at sila ay nagdiborsyo noong 1968. Lumipat siya sa Houston, Texas at doon nagturo muli sa University of St. Thomas, pero tumigil rin siya makalipas ang 2 taon dahil sa depresyon. Ngunit may haka-haka na ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis sa pagtuturo ay dahil na ulit siyang may naugnayan sa isang lalaking mag-aaral. Lumala ang kanyang depresyon noong 1971 dahil sa lumalaking utang, pagkamatay ng kanyang ama at problema sa pag-ibig. Noong 1972, habang nagtuturo si Applewhite ng drama sa isang teatro, ay nakilala nito si Bonnie Nettles, isang nurse at kagaya niya ay may interes rin sa theosophy at biblical prophecies. Pareho rin sila mahilig sa astrology at extraterrestrial beings. Dahil dito, madali silang nagkagaanan ng loob hanggang sa maging magkaibigan. Pakiwari ni Applewhite ay destiny ang kanilang pagtatagpo na tila naaayon sa mga extraterrestrial beings. Tinawag pa nga niya si Nettles na kanyang soulmate. Noong mga panahong ito, may asawa pa si Nettles, ngunit hindi rin nagtagal ay naghiwalay ang dalawa at napunta sa asawa nito ang kustodiya ng mga anak nito. Hindi romantic ang relasyon ni na Applewhite at Nettles, pero nagsama pa rin ang dalawa. Nagtayo sila ng isang bookstore na tinawag na Christian Arts Center na kung saan nagturo sila ng yoga at theosophy. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang negosyo. Pagkasara nito, sila ay naglakbay sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos para magpalaganap ng kanilang mga turo at ideya hinggil sa kanilang pinaniniwalaan. Sa puntong ito, ramdam na nila ang paghihirap kaya kahit anong trabaho ay pinapatos nila para mabuhay. At pati pagbebenta ng kanilang sariling dugo sa mga blood banks ay kanilang ginawa. Noong August 1974, si Applewhite ay naaresto malapit sa Texan-Mexican border dahil sa hindi nito pagsauli ng nirentang kotse sa Missouri at doon ay nakulong ng 6 na buwan. Ang kanyang dahilan ay divinely authorized daw siya para gamitin ang kotse. Ang pagkabilanggo ni Applewhite ay lubos na nagpabago sa kanyang cosmic vision. Tinanggihan niya ang relihiyon na tinanggap ang isang pseudo-scientificong pananaw ng mundo, batay sa ideya na sinusubaybayan ng mga extraterrestrial ang kasaysayan ng tao, kung saan ang Biblia ng Kristyanismo ay partikular na itinuturing na hindi perpektong pagkukwento ng mga interaksyon ng mga alien sa sinaunang tao. Sila ni Nettles ay nagdaos ng mga pulong sa mga pamantasan sa California at Oregon kung saan sinasabi sila ay mga lab technicians mula sa planeta na next level. Mula noon, ang dalawa ay nagturo at namuno ng halos 100 miyembro sa buong bansa, natutulog sa mga tolda at sleeping bag at namamalimos sa kalsada. Pinatatag ng 2 lider ang kanilang temporal at relihiyosong otoridad sa grupo. Mula sa isang bahagyang organisadong pangkat ng lipunan, naging isang sentralisadong relihiyosong kilusan na katulad ng isang gumagalaw na kumbento ang grupo. Sa puntong ito ng kwento, makikita natin na naging epektibo na ang pagkuha ng dalawa sa atensyon ng mga tao. Tila naging maganda at maayos ang modus operandi ng 2 lider para lumaki ang kulto. Paano nga ba ang naging pamumuhay ng mga miyembro sa loob ng kultong Heaven's Gate? Sa isang grupo na bukas lamang sa may hustong edad na 18 pataas, iniwan ng mga miyembro ang kanilang ari-arian at namuhay ng isang mapagkunwaring buhay na walang luho. Ang grupo ay mabuting magkakasama at lahat ay pinagsasaluhan. Sinabihan ng mga tagasunod na talikuran ng mga kaibigan, pamilya, media, droga, alak, alahas, balbas at sexualidad na huwag bumuo ng mga pagkakaibigan o talakayin ng doktrina sa iba pang hindi miyembro ng kulto.
at tingnan si Nettles at Applewhite bilang tanging mga pinagmumulan ng katotohanan. Sumusunod sa kanila tulad ng mga bata at alagang hayop. my own free will. Karamihan sa mga naging kasapi ng Heaven's Gate ay inilarawan ng mga mananaliksik bilang matagal nang naghahanap ng katotohanan o mga espiritual na hippies na matagal nang naniniwala sa pagsusumikap na makilala ang kanilang sarili sa pamamagitan ng espiritual na paraan. Binigyan ng mga miyembro ng bagong mga pangalan. Dahil sa naka-isolate ang grupo mula sa labas, nagkaroon ng parang sense of community ang grupo. Dito ay sama-sama nilang pinapanood at tinatalakay ang mga usapin gaya ng mga banta ng gobyerno sa kanila, mga arbitraryong ritual at panonood ng mga palabas na may temang ukol sa mga science fantasies. Upang mapanatili ang komunikasyon sa kanilang mga pamilya, pinahihintulutan ng mga tagasunod na tawagan ng kanilang pamilya at bisitahin ng mga ito tuwing araw ng mga ina. Habang nasa labas, sila ay pinag-uutos na sabihin na sila ay nag-aaral lamang ng computer science sa isang monasteryo. Kumikita ang grupo sa pamamagitan ng pag-aalok ng profesional na pagdevelop ng website sa ilalim ng pangalan ng negosyo na Higher Source. Ito rin ang ginamit nila para magbunyi at mag-recruit ng mga tagasunod noong early 1990s. I just want to say how thankful I am to Doe and T for helping me and taking me under their wing, and all my classmates have been so great to me and all the problems I've caused. Noong October 1996, ang grupo ay umupa ng isang malaking bahay na kanilang tinawag na The Monastery, sa mansyon na may sukat na 9,200 square feet na matatagpuan sa Rancho Santa Fe, California. Nagbayad sila ng $7,000 kada buwan in cash. Sa simula ng March 1997 ay pinutol na ng grupo ang anumang komunikasyon sa labas maging sa kanilang mga pamilya. Noong March 19 and 20, 1997, nag-record si Marshall Applewhite ng kanyang sarili na may titulong Doe's Final Exit. Nagsalita ito tungkol sa mass suicide na para sa kanya ay ang tanging paraan upang lisanin ang daigdig na ito. Matapos tiyakin na ang Comet Hale-Bopp ang tanda o signos na matagal nang hinahanap ng grupo, naganda si Applewhite at ang kanyang 38 tagasunod para sa ritual na suicide upang makarating ang kanilang mga kaluluwa sa susunod na antas bago isara ang Heaven's Gate. Naniniwala ang mga miyembro na pagkatapos ng kanilang mga kamatayan ay isang UFO ang magdadala ng kanilang mga kaluluwa sa isa pang antas ng pag-iral higit pa sa tao na inilarawan ni Applewhite bilang pisikal at espiritual. Kasama sa kanilang mga paghahanda ay pagre-record ng bawat miyembro ng isang mensahe ng paalam sa kanilang pamilya at sa mundo. Gayon din ang pagpuri ng mga ito kay Applewhite at sa mga aral nito. My thoughts in these last hours are only of joy and wonder at the thought of going home. Why am I here? What is the meaning of life? Since I've been in the class, I've learned the answers to all of those. And couldn't be happy about what we're about to do. Ang lahat ng mga nai-record na videos ay inayos ni Applewhite para ipadala sa kanyang mga napili na magpapalaganap ng kanilang ginawang ritual. Upang patayin ang kanilang mga sarili, ang mga miyembro ay uminom ng phenobarbital na hinalo sa applesauce at vodka. There were 38 murders and 1 suicide. Pagkatapos inumin ay umiga ang mga ito sa kanilang kama at sabay nagsuot ng plastic bag sa kanilang ulo upang magdulot ng asphyxiation. Lahat ng 39 na kasapi ay nakasuot ng pare-parehong itim na mga damit at pantalon, bagong bilang Nike Decades athletic shoes at may armband patches na may nakasulat na Heaven's Gate Away Team na hango sa fictional show na Star Trek. Bawat miyembro ay may dalang ID, $5 at 3 quarters sa kanilang mga bulsa. Ang mga kamatayan ay naganap sa 3 yugto sa loob ng 3 magkakasunod na araw. 15 sa una at ikalawang araw,
samantalang siyam naman sa huling yugto. Matapos mamatay sa bawat yugto, ang mga natitirang buhay na miyembro ang mag-aayos ng katawan ng namatay sa pamamagitan ng pagtangkal ng plastic bag mula sa ulo ng mga ito at paglalagay ng kulay lila na tela sa ulo at itaas na bahagi ng katawan na tanging paa lamang ang kita at walang takip. Suma total, 30 siyamang namatay kabilang na ang 21 babae at 18 lalaki na pawang may edad na 26 hanggang 72 taong gulang. Ang pinuno sa Applewhite ang ikatlo sa huling mga miyembro na namatay. Kabilang sa mga nakatanggap ng pakete na naglalaman ng mga videotapes at mensahe ng pagpapakamatay ng grupo ay si Rio De Angelo na isa sa mga huling miyembro na sumali noong 1994 ngunit tumiwalag rin pagkatapos ng 3 taon. Siya ang naging susi ng investigasyon dahil hawak niya ang mga record copies hinggil ang isinagawang pagpapakamatay ng mga kasamahan. Ngunit isinimiti lamang niya ang mga ito sa mga kinauukulan noong 2002. Noong March 26, bandang 3:00 ng hapon ay nakatanggap ang San Diego County Sheriff ng isang anonymous tip sa pamamagitan ng pagtawag sa 911 para tignan ang kalagayan ng mga residente sa isang mansyon sa Rancho Santa Fe, California. Ilang araw matapos ang mga pagpapakamatay, lumabas na si De Angelo ang tumawag at nag-report sa mga otoridad. Pagkatapos may balita ang nangyaring mass suicide sa Rancho Santa Fe, ay nagkaroon ng kahalintulad na suicide ng isang 58 taong gulang na lalaki na naninirahan malapit sa Marysville, California. Iniwan ng lalaki ang isang liham na may petsang March 27 na nagsasabing, "Sasakay ako sa spaceship kasama ang Hale-Bopp upang makasama ang mga nauna sa akin," at ginaya ang ilang mga detalye ng pagpapakamatay ng Heaven's Gate ayon sa mga ulat. Hindi bababa sa 3 dating miyembro ng Heaven's Gate ang namatay sa pamamagitan ng suicide sa mga buwan na sumunod matapos ang mass suicide. Noong May 6, 1997, sinubukan ni Wayne Cook at Chuck Humphrey ang suicide sa isang hotel sa paraan na katulad ng ginamit ng grupo. Namatay si Cook ngunit nakaligtas si Humphrey. Namatay naman sa suicide sa pamamagitan ng self-inflicted gunshot wound si James Berkey Jr. noong May 11. Si Humphrey na nakaligtas sa kanyang unang pagtatangka ay nagpakamatay muli sa Arizona noong February 1998 at doon natuluyan na. Bagaman maraming tao ang nagturing sa pangyayari bilang isang mass suicide, tinukoy ng sosyologo at dating miyembro ng isang kulto, si John Jolalik, ang pangyayari bilang pamamaslap. Sa pagtatapos ng kwento ng mass suicide sa Heaven's Gate, tayo ay hinahamon na suriin at unawain ang kabuluhan ng buhay at relihiyon. Ang trahedyang ito ay hindi lamang isang malungkot na yugto sa kasaysayan, kundi isang mahalagang paalala sa atin na ang laban ng tao, laban sa kanyang sarili at sa mundo ay hindi madali. Subalit sa kabila ng dilim at pagsubok, naroroon pa rin ang liwanag ng pag-asa at pagbabago. Naway maging aral sa atin ang pangyayaring ito na ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at relihiyon ay hindi lamang nakasalalay sa pagtanggap ng mga doktrina at paniniwala, kundi sa patuloy na pagtuklas at pag-unawa sa ating sariling pagkatao at layunin sa buhay. Ang tunay na pag-akyat sa susunod na antas ay hindi sa pamamagitan ng pisikal na paglisan, ngunit sa pamamagitan ng paglinang ng ating mga puso at kaisipan upang maging mas mabuti at mas makatao. Sa pagtatapos, tayo ay inaanyayahan na magpatuloy sa ating mga paglalakbay ng pananampalataya at pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagmamahal sa kapwa, at patuloy na paghahanap ng liwanag sa kabila ng dilim ng mundong ito. Naway maging tanglaw at inspirasyon sa atin ng mga alaala ng Heaven's Gate at huwag nating kalimutan na sa bawat yugto ng ating buhay, mayroon tayong pagkakataon na pumili ng kabutihan at pag-asa. Kayo, ano ang masasabi niyo sa sinapit ng mga miyembro ng Heaven's Gate? Sa tingin niyo ba, tama ang kanilang sakripisyo para sundin ang mga aral ng kanilang leader kahit buhay pa ang naging kapalit? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na kwentong kakaiba.